Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nakuha ng Denver Nuggets ang kanilang pangatlong sunod na panalo laban sa Minnesota Timberwolves upang makuha ang 3-2 lead sa series na ito. Halimaw na performance ang pinakita ni Joker with 40 points, 7 rebounds, 13 assists, 2 steals, 1 block, and 0 turnovers on 68% shooting sa field and 67% sa 3-point line. Sa game na ito ay nakita nga natin na pinaglaruan lamang ni Jokic ang depensa ng 4-time Defensive Player of the Year Rudy Gobert. Akala nga natin unang madami after game 2 ay nahanap na ang sagot sa Joker puzzle, which is ang ginawa ng Lakers lineup noon na multiple big man sa kanilang team. Ganun pa man ngayon nga ay hindi na natin ito masasabi dahil pinapakita niya ngayon na hindi na ito ang kaso at sadyang bata pa siya noong mga oras na yon. Tila ba isang AI nga si Jokic o Artificial Intelligence na dinadownload mo ng information ng mga matchups niya at matapos ito ay makakapag-adjust na siya sa haba, bilis at tangkad nito. At sinamahan pa ito ng perfect complementary pieces at ng magaling na coach na nilalagay din siya sa mga posisyon kung saan siya ay magiging komportable. Sa one-on-one matchups ay wala din siyang problema kahit kanino. Kinakain niya nga si AD noong playoffs at last playoffs. Ganun din si Bam Adebayo noong finals. Si Wemby ay binigyan niya ng 42 points, 16 rebounds at 39 points, 11 rebounds and 9 assists. At ngayon nga ay pinapaikot-ikot na lamang ang 4-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert. Kaya naman ang tanong ay ano pa nga bang sagot ng NBA kay Jokic? Sa palagay ko nga ay magandang matchup ang Celtics bigs Horford and Porzingis. Si Horford nga ang sinasabi na Embiid stopper. Kung sakaling magkita sila sa finals ay masusubukan nga ito. Or maybe Wemby in the future. Ngunit sa ngayon nga ay sinasagasaan lang talaga ni Joker ang lahat ng humaharang sa kanyang daan patungo sa pagiging one of the greatest players of all time. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon naman ay tumungo tayo sa San Antonio Spurs. Ang kanilang tinititigan na prospect para sa kanilang number 4 pick ay si Nikola Topic mula sa Serbia na kino-consider bilang ang best point guard sa draft class na ito. Siya ay may tangkad na 6'6" at may typical European point guard na court vision na levels above kumpara sa mga American point guard. Ganun pa man 4 months ago ay nagtamo siya ng left knee injury na naging dahilan ng kanyang pagkaka-out ng halos 4 na buwan. Ang ganito nga ay okay lang to dahil lahat naman talaga ng player ay nagtatamo ng injury. Subalit sa kanyang first game back after being out by almost 4 months ay nagtamo siya ng isang non-contact injury sa same knee. Kaya naman ngayon ay napataas na nga ang kilay ng mga scouts at ng mga fans kung worth it ba siya bilang number 4 pick o kaya naman gamitin na lamang ang mga pick na ito bilang pang-trade sa mga tulad ni Trae Young o kaya naman DeJounte Murray. Inaasahan na magiging parte pa rin siya ng pre-draft workout sa darating na Hunyo. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo pa din bang piliin ng Spurs si Nikola Topic o i-trade na lang ang pick na ito?